Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC. Welcome back po sa Philinfo TV. Ipopromote ko muna itong ating Coron Island sa Palawan. Ayan. Napakaganda ho ng island na yan. Dream ko makarating dyan eh. Suportahan po natin ang ating local tourism para matulungan din natin ang ating mga kababayan. Ito nga po at panoorin natin yung mga highlights. Yung mga nangyari kahapon doon sa Quadcom hearing. Kung saan hinamon ni FPRRD yung ICC na pumunta na para imbestigahan siya. Now na. At kung saan muntik ring magpang-abot si former president at saka si Trillanes. Okay, panoorin po natin ang mga highlights. Yung sabi pala ni Trillanes noon kay Cayetano dyan, hindi kita papopormahin. Ayun na nga. Hindi kita papopormahin. Hindi kita papopormahin. Ano ibig sabihin? Sanay din sa ganyang pressure. Yung Alan kasi noong nakaraan nga, di ba, si Cayetano tsaka si Mig Subiri. Ayun, oo. Nagkasagutan din sila. Yung Cayetano kasi, sanay din sa, kasi pag ang abogado na sanay dun sa, yung proper court na nakikipagdebate. Pagbakbakan. Oo. Ayun, sanay sa ano yan. Court hearing. Yes. So, lahat yan kasi asaran yan. Kung ano-ano. Pangkaraniwan na po yun. Pero kagabi naman, iba yung nangyaring tagpo eh. Iba yung tagpo. Oo. Gusto niyo bang mapanood? Puntik na ang hampasin ni FPRRD ng microphone tong si Trillanes eh. Kaso merong namagitan na babae doon sa harap nila. Sino kaya yun? Yung nasa gitna. Natin gusto ko mapanood kasi siyempre, hindi naman lahat na sumubaybay niyan eh. Kasi gabi na nga eh, di ba? At saka iba, may mga ibang ginagawa. Alangan namang buong maghapong tumambay dyan. Ba't pa na-provoke ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo nga. Dito kay Senador Sani Trillanes, ano ba kanya mga pinagsasabi? Tingnan natin. Panoorin nga natin. Tingnan natin. Ano ba nangyari? Ito maikli lang ito, mga 3 minutes. Sige nga. Ayan, panoorin natin. We've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala nang alibay. Kaya pwede po lumabas yan. Ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. So, gusto mo na ng waiver. As in, instantly. Kaso, sasampalin ka din daw. Sasampalin ka muna bago mo makuha. President be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today? Ito naman si JJ Suarez, sinakyan naman. Yan naman ang papayag na instantly. Pipirma ng waiver. Instead of tomorrow, will you be fine with that, Mr. President? Isa pa tong si Suarez, gullible dun te. Madaling sumakay. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling. Ayan. Anong kapalit kung pipirma si former president ng waiver? Ko sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. Chairman. Sasampalin ko sa Chairman. Session suspended. Session suspended. So ang kapalit, sige, pipirma si former president ng waiver pero sasampalin niya sa publiko yung si Trillanes. Order please, order. Tama naman. Kasi naman, nasabi yun ng mga abogado, ng mga napapanood natin, ang burden of proof, dapat doon sa nag-aakusa. Nag-aakusa si Trillanes na meron daw mga bank accounts na ang pera ay galing sa drugs. Dapat ilabas niya yung mga bank accounts, hindi yung
kakailanganin pa niya ng waiver kay former president para makuha niya yung mga bank account details. Siya dapat mismo mag-present niyan kasi siya yung nag-aakusa. Nako. Well, tignan natin. At ngayon pala, Nelson, ako ngayon ko lang na hinuha, mukhang yung mga nagsasabing hindi naman totoong nandun si Trillanes, kayong dalawa, anong tawag yan? Anong sinabi natin na laging nandun sa Quadcom? Oo, maali-aligid dun sa ano. Hindi nga lang sa mismong hearing session mismong dun sa sa kwarto nung mga chairman, di ba? Nung binanggit natin yan, sabi ng iba, hindi totoo yan, walang ganyan. Oo. Ngayon, napatunayan natin. Lumitaw na po yung katotohanan. Na talagang... meron siyang partisipasyon. Oo. At siya pala, ay may direktang pakikipag-ugnayan talaga sa ICC. Hindi po napigilan ni Kong Benny Abante na yun ay tanungin Kinumpirma niya Ikaw ba? Ipapaparod ba natin yun? Nakuha ba natin yung boses na yun, yung tagpo na yun, na tinanong ni Congressman Benny Abante si Trillanes kung siya ba'y empleyado o may koneksyon doon sa ICC? Pero sasagot Meron ba? Meron. Sabi ko sa Ito. Parang nabisto pa si Trillanes na nakipag-connive sa ICC. Dati siya military. So, hindi maganda na dating military ka tapos nakipag-usap ka sa ICC. Ito, panoorin natin. Sige nga, panoorin natin. Baka dininay na. Hindi niya may dinay. Nasa pag dinig sige nga po, panoorin natin yung tagpo na yon. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Trillanes, nagtatrabaho ka ba sa ICC? Sagot. Hindi po. You are not. Hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair, Yes. this man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po Trillanes, ba't ka nakayuko? Pahiya ka, Nakakahiya ka. yung unfair tayo o bias tayo. Balanse lang tayo dito. Ayun. Ano ba sa Tagalog yung conniving? Nakikipagsabuatan. Sabuatan, kuntsabahan. Tama, kasi ICC is dayuhan. Parang nakipagsabuatan. Hindi naman daw siya nagtatrabaho doon sa hindi. Tama naman. Pero inamin niya na Siya ay nakikipag-ugnayan. Yan talagang katibayan na ito si Trillanes gagawin lahat para lang masira ang mga Duterte. Pag kumukuha nga. Kahit ipagkanulo na niya yung sarili niyang bansa para sa mahalaga magtagumpay siya sa pansarili niyang interes. Ng ebidensya. ayoko kasi sana naghanap ako na mas magandang salita ng conniving kasi pag conniving parang may pangit na konotasyon no? Nakikipagtulungan. Mas mababaw. Pero Nakikipagsabuatan. Pero ganun pa rin yun nga. Ngayon, noon pa nga natin sinabi yan, Jen, nung makita natin yung mga dokumento ng ICC at yung nilalaman ng mga hearing, parehong-pareho. Oo, kaya talagang yan ay dinisenyo para palakasin yung kaso na nasa ICC. Nako. Well, yun po ang ilan sa mga naganap kagabi. At ang tanong ko doon, kasi nung natapos, nakatulugan ko na, Nelson habang sila ang huling narinig ko, tinatanong pa ang Pangulong Duterte na, kaya niyo pa ho ba? Ang sagot niya kayo nga, kaya niyo pa Ako pa ba? Subukan. Ayun nga. Ang problema kasi nila, si Pangulong Duterte, alas 2 ng daling araw nagtatrabaho. Saka makikita mo kung bakit si JJ na yung nag-ano dyan. Nagpe-preside. Kasi nga nag-uuwi na iba. Di ba nagpapahinga na. Hindi na kinaya ni Barbers. Kaya nag-take over na tong si JJ. Uto-uto naman. Iba, bumalik din naman kahit paano. Hindi na nila kaya Nakarinig lang kay Trillanes about waiver sinusugan na niya. Nag-self-motion na siya. Talagang dyan
manatili from dun sa nagsimula hanggang sa magtapos na hindi ka aalis dyan. Napakahirap nun. Yun na nga. Pero, well, yun po ang nangyari. At sinagot din ho naman doon sa mga kababayan natin, ay sinagot din po ng Pangulong Duterte. Pero meron ka bang narinig na sagot ng Pangulo na bago, ng dating Pangulo? Hindi, lahat naman yung mga dati na. Oo nga, Lahat no? ng Halos wala sinabi din niya, ako narinig na bago sa sinagot naman niya. At lahat din naman ng mga lumalabas na mga akusasyon at mga ginawa niya noon, lahat yan narinig na rin natin eh. Sa 6 years ng dating Pangulo. Kaya kahit magpunta dito yung ICC, yan at yan lang din ang isasagot ni FPRRD. Ganon siya ka-consistent. So, itong ICC, huwag na kayong magsayang ng panahon. Wala kayong mahihita. Lahat yan lumabas na at napag-usapan na. At lahat yun ay kwento na niya. Naikwento na niya. Maraming nakakonverso na napakinggan yan. At lahat yan ay pinagsasabi na niya noon pa. Kahit wala pang quadcom, wala pang hearing sa Senado. Yun pang isa, yung sumakay siya ng helicopter tapos nilaglag daw niya isang kriminal. Kinuwento na rin niya yan noong presidente pa siya. Tapos yung yung pumunta rin sa Lazano, yung lugar na maraming buhaya ba yun? Oo. Ang dami na rin kwento, kanya-kanyang angulo. Wala nga pong bago dyan. Oo. Ay, pero nung siya'y natanong ni Kong Benny Abante, sinabi, kwento man lang yan. Sabi niya, yun nga. Kwento man lang yan. Yun yung sumakay kayo ng helicopter na inilaglag niyo po yung kriminal. Totoo po ba yun? Sabi niya, sa palagay mo, papayag ba yung piloto? Diba? Kung gagawin ko, papayag kayo yung piloto? Kaya nga ang ibig natin sabihin to, yan ang mga, alam mo naman yung karakter ng tao. May mga tao kasi na pagka kahit nagbibiro, hindi ka tatawa eh. Kasi hindi marunong mag-deliver. Pero yung mga taong alam mo naman, kuminsan seryoso na, pero alam mo nagbibiro lang. Nagkukwento lang. Ang bagong narinig ko doon sa pag-alaala ko ay mukhang yung hinamon na niya ang ICC. Handa na siyang harapin ng ICC at mukhang kung gusto nyo niya, anytime. Padaliin nyo na po ang investigasyon, ang hamon niya po sa ICC ay sa lalong madaling panahon. Maimbestigahan na po niya o maimbestigahan na po siya at baka daw hindi na siya abutang buhay pa kapagkat may edad na siya. Ilan naman po? 79, 73? Sa tingin ko, papahiya lang ang ICC kay former president eh. 79 years old, no? 70 plus nga, Oo, mag-80 na ata ang Pangulo. Malaki na, mula nung nagsimula siya, malaki na inihina ng kanyang pangangatawan. Ngayon, parang inaalalayan pa eh. Nahihirapan siyang maglakad. Oo, dati, malakas na malakas no? So, yun po ang latest. At mukhang kinagat din ng Malacanang yung sinabi na yun, Nelson, ha? Kasi Ayan, pati Malacanang naman, napaka-gullible din. Pinatulan ba naman? Sukat ba naman patulan ng Malacanang? Alam naman ng Malacanang na hindi tayo membro ng ICC. Papayagan ba ng Malacanang na mag-interfere ang ibang bansa sa atin? Hindi naman na tayo membro ng ICC. At saka functioning naman ng ating mga korte. Wala pa naman tayong civil war. Pag wala na matakbuhan yung ating mga kababayan, hindi na functioning yung mga country, mga korte, pwede pumasok ang ICC. Kung membro tayo, hindi na tayo membro eh. kahapon, habang nagkakaroon ng pagdinig, ay nagpalabas ng official statement ang Office of the Executive Secretary na mukhang sinasangay, may statement kahapon eh. May statement na Malacanang doon. Wala silang magagawa kung gusto ng Pangulong Duterte. Ayun. Na maimbestigahan siya kaagad. Ito. Yan. Wala silang magagawa. Kung gusto ng dating Pangulo na magpaloob sa jurisdiction ng ICC. Kung gusto daw niyang isurrender ang kanyang sarili. Hindi daw ito tututulan ng pamahalaan. Ayun. At halimbawa, ang ICC ay in-repair itong kaso sa Interpol. Maaaring ang Interpol ay magpadala ng red notice sa Philippines para maobliga ito na ipatupad yung red notice. Ibig sabihin niyan, Jen, aarestuhin yung nasa mga taong nasa ilalim ng red
notice ng Interpol. Napanood ko may palabas na ganyan, red notice. Oh. Yes, yan yun. Ang tanong niyan, kung halimbawa, nagpalabas ng red notice ang Interpol, pwede ba nilang hulihin sa Pilipinas? Ipapatupad ng law enforcement. Ayun, Domestic Law Enforcement Agency. Hindi, ang tanong doon, ang ICC ba may kapangyarihan sa Interpol? Pagka pinagbigyan ng Interpol. Hindi ba? No, parang wala akong alam. Ewan ko lang baka hindi natin alam sa anumang kautusan at anumang pakikipag-ugnayan. Pinaresto yan si former president. Ewan ko na lang kung ano mangyayari. Magkakagulo. Sigurado yan. Mahal na mga military. Si former president, alaman natin kung paano niya sinuportahan ng mga militar, police, nung panahon niya. Kasi ang akong pagkakaintindi ko, ang ICC, wala namang pulis. Wala nga. Walang pulis kahit na po naman yung mga miyembrong bansa nila. At halimbawa, ang Pilipinas, hindi na po miyembro, di ba, na tayo ng Rome Statute, kung tatanggapin ba ng Interpol, ipatutupad ba nila sa Pilipinas sa kabila ng ang Pilipinas ay hindi na po miyembro ng ICC? Meron daw kasi na cooperation agreement ang ICC at ang International Criminal Police Organization. Ito yung Interpol? Interpol. Oo. So halimbawa, sinabi ng ICC, eto ilagay niyo sa red notice, kailangan namin ito. Duterte. Maglalabas ng red notice ang ICC, papunta Pilipinas, ipapatupad ng Pilipinas dahil meron naman tayong agreement sa Interpol kahit hindi tayo miyembro ng ICC. Ayun. Pero Jen, ako naniniwala ako na kwento lang din ng Pangulo yun. Ganon? Ayun. Imposible nga si PRRD magsasalita ng ganon. Kwento lang yan. Pinapasakay niya lang yung mga nandun sa Quadcom sa hearing. Kung sino ang sasakay, problema. Problema na nung gullible na tao na sumakay na yon. Masyadong nagpabola. Hindi masyadong inintindi yung sinasabi ng Pangulo. Arestuhin nyo na ako. Ngayon na, gusto nyo ngayon na di ba? Kasi nung banda ko, ayaw ko sino nagtatanong sa kanya na sinasabi niyang ayaw niyang humarap sa isang pagdinig at lilite sa kanya ay mga puti. Mga dayuhan. Mga dayuhan. Kwento lang din niya yun. Kasi una-una, pwede bang kumilos ang ICC base lang sa isang pahayag ng dating Pangulo dyan? Justify ba nila, justify yung kanilang jurisdiction dahil sinabi ng Pangulo na, sige, arrestuhin nyo na ako. Ayun nga. Kaya ganun ang sinabi ni former president kasi alam niya yung proseso na hindi basta sinabi niyang, sige, ICC, punta kayo dito, darating na. Diba? Ayun na nga. Magagamit pa nila. Gustuhan niya ng Pangulo Duterte. Pwede ba yun? Aywan ko lang. Diba? Kasi ako pa, pagkakaintindi ko, hindi naman tayo mga abogado na ang pagkakaintindi ko po hanggang ngayon, walang jurisdiction. Wala nga. Kasi ang ICC sa Pilipinas. Hindi na tayo miyembro Kaya ibig sabihin nito, kapag ka lahat ba ng sabihin ng ICC sa Interpol, ay patutupad ng Interpol. Diba? Sabi pa naman ng Pangulo, madaliin nyo na. Pwede ba bukas na, ngayon na? Matagal nyo na anyang hinahang yung mga katanungan na parang ang dating, takot ako sa ICC. Yun nga. Ang gusto nyo anya, pamasahihan nyo ako na pupunta sa ICC. Pero ang alam ko diyan, yung pahayag na yun ni Lucas Bersamin, Executive Secretary, maring yun lang din para lang sabihan sa Pangulo na wag ganyan kasi baka maaresto ka. May posibilidad. Parang babala. Wag mong gawin yan. Kasi baka ganito mangyayari pagka nagpa-sailalin ka sa jurisdiction ng ICC. Kung gagawin niya, pupunta talaga doon sa... Kasi, Jen, napakahirap po para sa Malacanang, sa gobyernong ito, na ipa-aresto ang isang popular na tao na lalo na naging presidente. Yun na nga. Ilan ang bumoto dyan, di ba? At saka hanggang ngayon, mataas pa rin ang kanyang popularidad. Mataas pa rin ang kanyang supporter. Ano, ha? Ewan ko, kung i-assess nyo kung anong mangyayari sa Pilipinas, pagka ipinadakip nyo ang Pangulo at dadalhin nyo pa sa ibang bansa, napaka... Chaos, magkakagulo pag ganyan na nangyari. Sigurado yan.
laking security nightmare niya. Yan. At sa dami yung dadaanan. At saka, kung kinwalify din naman ng bandang huli ni Pangulong Digong noon sa pagkatanong ni Congressman Romeo Acop, kung ano ang mga ibig niya sabihin doon sa punto na yon. Na talaga bang, ipakiklarify nyo nga po, talaga bang sasadya kayo doon sa tanggapan ng ICC para doon kayo litisin? Well, nilinaw po niya na kahit ano anyang mangyari, hindi ako haharap sa isang pagdinig ng mga dayuhang korte. Kung hahatulan nyo niya ako dito sa Pilipinas at sa aking sariling bansa, Mas okay. mas tatanggapin ko pang makulong, mabulok sa bilangguan. Yes. Ay, nako. Kung Tutusin na, wala na pakialam yung ICC sa Pilipinas. Meron naman tayong mga korte dito para mag-imbestiga kung may mga paglabag ng panahon ng war on drugs. Ang problema kasi, pinulitika. Itong mga kalaban ni former president, tulad ng Makabayan Black, yan, si Trillanes, si De Lima, yan yung mga nag-push nag-push sa investigation ng ICC. Sila na yung nagdala doon ng mga clippings, news clippings as evidence. yun po ang aming tatanungin, magiging laman ng ating Vox Populi. Nasiyahan po ba kayo? Natuwa ba sila? Ibang, tama, buti na lang, dumating ka dyan. Ganon? Nakontento ba kayo? Kontento. Oo. Kasi iba naman, naasar. Diba? Ganon? Ay, sabi, sana hindi ka na pumunta dyan. Ayan, nakontento daw ho ba kayo o naasar doon sa nangyari doon sa hearing ng Quadcom? Paki-comment na lang po dito sa comment section. At pakisuportahan din po natin ang saganang mamamayan ng NAT 25. Salamat po.